Sino man ang may sabi nung na pagka tinutulungan mo yung kapwa mo, tinuturuan mo raw maging tamad. Diyan sa Pilipinas, ang mga Pilipino hindi tamad. Pero kahit na marami tayong doktor, mga nurses, bakit nasa abroad? Kasi walang magandang trabaho dyan eh. Di ba? Ngayon, nakakita ka ngayon sa ating bansa, walang makain o pulubi. Dahil walang matrabaho eh. Kaya yung iba napipilitang iwan ng mahal sa buhay, iwan ng asawa, iwan ng anak, iwan ng pamilya. Yung bang mga yon, mga taong nagugutom halimbawa, dahil walang makitang trabaho. Pagka tinulungan mo ba, nilimusan mo, tinuturuan mo na maging tamad? Meron tao kahit masipag, kung wala ka namang matatrabaho, anong gagawin mo? Diba? Yung sinasabing, regardless of physical condition, tinuturuan natin ng isang tao maging tamad. Hindi. Kasi ang Diyos ang may utos magbigay at maglimos. Pag nagbibigay ka, ang sabi ng Panginoong Jesus, regardless of physical condition, tinuturuan mo ang tao maging tamad. Kalaban ka ni Kristo, pagkasasabihin natin yon. Kalaban ka ni Kristo nun. Bakit? Ang sabi kasi ni Kristo, saklolohan yung mahihina. Alam niya talagang may mahina. Halimbawa, masipag ka man, ano? Pilay ka naman, bulag ka. Anong gagawin mo? Ibig sabihin, tinuturuan mo maging tamad yung pilay. Talagang kahit masipag yun, ano magagawa? Pilay, lumpo. Masama bang limusan yun? Mali yan, kapatid. Mga salita lang ng tao yan, di dapat paniwalaan yan eh. Ang nasa Biblia, ang sabi ng Panginoong Jesus, pagka sinasaklolohan natin yung mahihina, mas mapalad tayo kasi mapalad ang nagbibigay kaysa sa tumatanggap. At hindi po pagtuturong maging tamad yun, yung nililimusan mo. O yung tinutulungan mo, hindi pagtuturong maging tamad. Kasi lalo na kung ang lilimusan mo, mga physically incapacitated, mga taong walang magagawa sa buhay, para mo nang pinaginhawa sila ng kapiraso sa iyong ililimos. Kaya ako, pagka may lumalapit sa akin, mga papalimos, kung magagawa ko rin lang, nagbibigay ako eh. Sabihin ng iba, miyembro ng sindikato yan. Ano pakialam ko? Basta't kaya ako naglimos eh. Kung lumalapit itong taong na pagkakita ko'y mahirap eh. Kung siya ba'y miyembro ng sindikato, niloloko niya ako, siya managot. Ako, nakasunod ako sa utos. Nasunod ko yung utos na magmahal sa kapwa. Then naglimos ako. Sabi ng iba, ka mabibigay, miyembro ng sindikato. Pabayaan mo sila. Kahit pa miyembro ng sindikato kahit na nakakain naman siya, di ba? Ay iniisip ko na lang, kahit pa miyembro siya ng sindikato kasi ganun ako kung maglimos yung makakakain man lang siya. Hindi naman ako ang gaya ng iba, kung maglimos, wala mang mabibili. Bibigyan ng piso, ano mabibili mo ron? Yung apo ko, binigyan ko 10 ko, hindi kasya to, sabi ng apo ko. 10 piso na ano ba mabibili ng 10? Bibigyan mo ng piso, kawawa naman. Pag maglilimos ka, sana isang tanghalian. Nakagawa ka ng maganda sa kapwa. Yun ang ibig kong sabihin, kapatid. Walang masama sa paglilimos. Kung nanloloko man yung nagpapalimos, mananagot nun siya. At man, magiging maswerte ka sa Diyos dahil naglimos ka, dahil naaawa ka. Sabi ng Diyos, mapalad ang maawain, sila'y kaaawaan.